mapagpalang araw sa ating lahat mga totoo mga hinday. Kaway-kaway! Ayan partner! Sa araw po na to, andito pa rin kami sa Lake Cebu, South Cotabato. At inagmamalaki namin para napakilala sa inyo ang pinakamabait po dito at pinakakilala, pinakasikat dahil na-feature na ito siya sa Eyewitness, kay Tarok, sa GMA. Lahat-lahat na dito na balita sa brigada. And 2 days tayong sinamahan dito sa Ayan, Lake Cebu. sobrang bait talaga ni tatay, no? Tsaka tay, pinapakilala namin si Tatay Jose Rudy Moico. Kaway-kaway tay! 69 years old, Ayan. no? At saka ngayong araw po mga idol ha, tatanungin po natin, siya po ang consultant ni Sir Salde dito sa kanyang kakao. Kaya naman mga idol, tingnan niyo po mga idol, Sandamakmak, grabe talaga yung mga bunga dito. Naharbisa na ito, tatlong beses na partner. mula nung nag-boom itong mga bunga. Dito sa likod po natin mga idol, sobrang dami pang bunga mga idol. Ayan, no? At kung gusto nila partner na magkaroon ng ganyang harvest din, sundan nila si Tatay Rudy. At hindi lang po siya sa Cacao Master dahil sa buong Lake Cebu, siya po ang warden, no? So lahat ng mga magnanakaw, alam niya na, lahat ng mga merong fish cages at saka fisher folks, kilala niya na dyan, partner. Kasama, hindi, iba yun. Joke-joke na lang yung kanina para magtawa daw tayo, sabi niya. Ayan. So yun mga idol. Sir Rudy, paano nga ba ang diskarte mo dahil ikaw yung consultant dito para mapabunga ng Sandamakmak itong mga kakao? Ayan. Sundan natin si Tatay. So dahil ang kakao may specific elevation. So kailangan ang pinakasuted na kakao is nasa 600 meters above sea level to 800. So below 600 mamunga pa rin yan. Above 800 mamunga pa rin. Pero ito nasa 729 meters above sea level. So this is the most suited area for cacao. At the same time, so kailangan mo din i-prepare ng maayos pag huling, pag ang direction ng bawat row, so pag contour, so pag fertilize, at saka pag-identify ng mga varieties or clone. So kung ano ang demand sa prospect buyer mo, so doon ka rin magtanim kung anong variety. So, ito nasa 7 years na to. So, almost 3 times na nag-pruning. So, ganito, bumalik na rin ang pagdami ng bunga. Dahil sa maayos ang maintain, proper pruning and fertilization. Kailangan hindi siya kulang at hindi naman siya sobra. So depende sa reading ng bawat puno. Kailangan alam mo kung mga ilang gramo ng abono ang kailangan at saka anong klaseng abono. Ano ba, yara may microelements, yung mga NPK or whatever. Nasa atin yun, may ano tayo, secret kung paano natin pabungahin ng maximum ang bawat puno. Kahit anong puno, durian or avocado. So may kanya-kanya tayong technique o technology sa bawat prutas, bawat puno, kung paano natin siya ipabungahin. Ayun. So, Sir Rudy, nabanggit yung tatlong diskarte sa pagpaparami ng bunga, yung proper maintain, proper pruning, at saka proper fertilization. Pwede mo bang banggit sa amin kung ano yung pag-apply mo dito, ano yung proper maintain dito, proper pruning, pwede mo bang maituro sa amin, at saka yung proper fertilization? So, ang pag-fertilize, nasa atin na technician kung ilan at saka dapat ipa-analyze mo rin sa Bureau of Soil kung anong
requirements o kailangan na dami ng abono ang dapat natin ibigay. So, yung mga results sa laboratory, ano lang yun, reference. Nasa atin pa rin na technician kung paano. Kasi before tayo mag-technician, magpakakakaw ka rin. So, kung ikaw kakao, so, ganito ang kailangan ko. So, yun na. It will produce maraming bunga. Ayan. So yung proper pruning po. Ang proper pruning, kailangan may proper sunlight. Medyo makakita din ng araw ang gitna ng kakao para ganito. So hindi naman siya totally open. Kailangan mga 65% may penetration ng sunlight. At saka kung marami na siyang bulak, kailangan medyo damihin mo rin ang dahon. At kailangan lang may penetration ng sunlight. Para ganito, so may space doon. So doon mo siya padamihin ng dahon. So kung saan yung space na pwede padamihin ng dahon, so doon ka lang magpadahon. So kailangan ang penetration dito sa gitna. Kailangan natin para sa depensa sa padrat. At sa itong slaving para sa pad borer. Sa pag-maintain naman sir, kailan bang damuhan or paano po yung proper maintain po niya sinasabi niyo po? So kailangan walang predator na damo. Kaya nito, kailangan medyo tanggalin. Pabayaan mo lang itong dahon. Kasi parang ano yan, kaya tanggalin yan. Nasa doon pa tayo. Ayan, tanggalin. So, ongoing ang pag-brushing natin. Anyway, doon pa tayo, okay na doon. Brushing? Brushing kanina. Pag-brushing ng mga hindi beneficial na damo. Ayun, brushing tawag. Paghagbas. Yun. Saka itong dahon, ito para maiwasan din natin ang pagkalat ng mga hindi beneficial na damo. So, okay lang yan. Ayan. So sa pag-aabono naman tayo, mga ilan beses tag-aabono sa isang taon? So ito since May, June, isang beses pa lang nag-abono. So mag-abono tatlong 1 meter. Ano po? Gano'ng kalayo? Mga 1 meter. So dito Diyan na mismo. Lagay na abono. magbutas mga Butasan tatlong 4 or 3 butas. Okay. So lagyan na kung ilang gramo ang requirement ng bawat puno. Hindi siya broadcast. Baon. Pwede rin Paikot. medyo kanal, broadcast, pwede rin butas. Ano ba ang advantage tayo sa pag-abuno na butasan? So para hindi mag-erode pag ulan, Hindi masayang. hindi masayang, andyan lang sa butas. Or either, mas effective din kung may kanal, ganito. Tapos, i-cover mo kaagad. Yan, partner. So ano talaga tayo ang maliban doon sa pag fertilization, sa pruning, itong isa partner o isa partner? Maintenance. So ang maintenance sa padrat, gaya ng may itim, so kailangan din ng fungicide. Ito. Fungicide, fungicide. Paano yung fungicide tayo, pag-control nyo nito tayo? So depende rin sa panahon kung sige-sige ang ulan. So kailangan ka din mag-fungicide. Sige, before ka mag-slaving, kung before ka magbalot, opo. mag-spray ka muna ng fungicide din. So paano yun sir? Sa dahon ng spray ng fungicide, sa katawan, or sa bunga lang alone? So
Um, mostly dito lang sa bunga at saka dito sa pwede yung bagsak ng fungicide dito rin sa lupa. Kasi iba yung requirements ng sa dahon. Kailangan insecticide Insecticide. para walang butas-butas yung dahon. Okay. Ano fungicide yun tayo? Anong insecticide? Ini fungicide or kung sa insecticide, mayroon din active at saka systemic. Systemic. Oh. Ayun. So yun partner ko. Yun ang mga technique ni tatay na kailangan sundin para mas marami pa yung bunga. So ang right na time para mag fertilize tayo ng abono, anong So, month yun? depende sa reading ng technician. Halimbawa, ngayon January, medyo hindi pa pwede. Depende. Paano malalaman tayo na hindi pa pwede? May Sa bulaklak pa dahon. Sa dahon. Dahon, sa bulaklak, sa panahon. Okay. Kaya halimbawa, nag-yellow na. Pero pagtapos nito, after harvest, pwede ka na mag-fertilize. Yun pala. After talaga ng harvest, fertilization na. At saka before, halimbawa, 2 beses ka mag-abono. Pero, Sa isang taon, 2 beses. opo. Pero ano lang, reading lang kung ilan lang yung requirements ng bawat puno. Para hindi siya ma-over fertilization Opo. at hindi naman siya under. Opo. Kasi pag nasobrahan, abort siya. O Abortion. mag-fertilizer born. Oo. So masunog yung roots, yung gamot niya. Masunog, so mag-yellow Yan. or mamamatay ang kakao. Usually tayo ang range ng isang puno, ilang kilo ang ma-harvest natin Sa sa season niya? sa isang season, sa bawat puno, mga 6 na kilo. 6 kilos. Kasi ito, 10 pods, 1 kilo na wet, na press. Ito ganito kalaki. Oo. 10 pods, 2, 4, 6, 8, 1 10. kilo yan. 1 kilo na press. Fresh. O, ilan na to? So 6 kilos. Mga 4 na kilo to. Pinaka-minimum 6 kilos. Pinaka-marami, mga ilan po? Ayun, mga 10 kilos. 10 kilos. Yun. So doon sila nag-range sa ano. Kaya lang average. Hindi man tayo lahat mag 10 kilos. Kasi yung iban, walang bunga. Opo, May pa isa-isa lang. Average lang 6 kilos. So Tay, average. Sabi kanina ni Tatay Zalde na ano nyo na, kumbaga na pagtanto nyo na this year to 2020s na ano mangyayari, natataas talaga ang presyo ng kakao at nangyari na nga 2017 kasi kayo nag-start, 2015 po sabi nyo yun mangyayari. Tataas pa ba ito tayo sa tingin nyo tayo? Yun na project namin noong 2015 na this 2025 tataas talaga after 10 years. 10 years. So kasi yung ibang country nag-shift sa mining. Oh. At ganoon din dito sa Pilipinas. Kasi yung walang technology sa kakao, mag-mining pa rin. Kaya encourage natin kung huwag tayo mag-mining, parang golden ang presyo ng kakao. Tuloy-tuloy ang presyo ng kakao na tumaas. Opo. Ayan, swerte talaga yung mga kakao farmers natin. Yan. So tay, ano ba ang pwede mong i-advise dun sa mga gustong mag-kakao farm? Kailan ba at ang tamang pagtanim sa kakao? Ano ba ang tamang date o taon? Ang kakao kasi, simula noong panahon pa ni before Christ pa, may kakao na. Oh. Tapos, hari lang at reyna ang nagkukonsumo nito, Tio Bruma kakao. So ngayon, dito sa Lexibo, ordinary lang na. Araw-araw kakao ang iniinom namin. Kaya walang mahal ang sugar. So, inom namin, puro kakao lang sugar. So, doon sa gusto mag-invest, pwede mag-contact lang sila sa UMAG, sa Office of Municipal Agriculture. Kasi medyo on call man ako sa UMAG
Office of Municipal Agriculture, pwede siya mag-request in written sa pag-identify ng area nila kung anong clone ang dapat natin itanim, anong spacing, ang direction ng mga row. So, request lang sa Office of Municipal Agriculture through Mayor Remy Ongol. So maraming salamat talaga Sir Rudy sa bagong kaalaman kung saan makarami yung kakao natin, partner. Yun. So, tatlong step, partner. Una is proper maintenance. Second is proper pruning. And third is proper fertilization. Fertilization. So yan, tandaan niyo po yung matuto mga Inday. Ito po si tatay, 69 years old na. So talagang alam niya na yung pagtatanim. Kasi simula pata sa kay Sibol Farm, kayo din po ang ano din doon, ano? Si Sir William. Before Before kasi pa. So matagal-tagal din. So yun po, sana po na-inspired kayo at marami kayo natutunan dito kay Tatay Rody, no? Sa mga pupunta dito, pwede nyo siyang puntahan sa Umag. Yun nga sabi niya, on call naman siya sa DA. Kilalang-kilala din si Tatay. Doon siya, no? Buong munisipyo ata kilalang-kilala sa dito eh. Yes. Ganun din buong lake. Lake Warden. So, yan. sa mga farm visit, Pangasinan, pwede puntahan ko na yung farm. Ayun. Within Lake Cebu. Mabait talaga si Tatay. Within Lake Cebu yan siya, mga Tay, anong ma-advise mo tayo sa mga future farmers natin? Sa future farmers ng kakao, huwag kayong matakot kahit tanim lang tayo ng tanim kasi expected na natin another 10 years tataas pa rin ang kakao Ayun, projection. projection. Ayan. So maraming salamat sa iyo Tay. Maraming So ngayon ang kinimer maybe 475 ang presyo Ng drive-ins ng dried sa Davao. sa Davao. So, So ang export nasa na 12,900,000 grabe. per tons. Oy, grabe. Alam na alam Tatay. So yung mga totoong mga Inday, tandaan nyo yun si Tatay. Tay, ano naman masabi mo sa amin Tay sa Ay, salamat sa Pinoy Palaboy group at na-discover ang Lake Cebu Cacao Ayan. na Masarap na kakao. Sarap nito. pinakasuted at pinakamasarap na kakao. Ayan, suited talaga dito. So, partner. Yes, maraming salamat po mga idol. Sana nagustuhan nyo yung ating video mga idol. Sa mga may kakao farming po, huwag nyo pong pabayaan dahil ginto na yung presyo ng kakao ngayon. It's like a passive income. Weekly or every 2 weeks, harvest, pera, and pamahal ng pamahal pa daw. Ayan. So, alagaan nyo lang, maintain, at saka abonuhan. Yun, magkakaroon kayo ng kaganito, kaganda ng mga kakao. Pag walang sakit. All-time high talaga yung presyo ng mga totoong mga Inday. So, please don't forget to subscribe channel po namin Pinoy Palaboy. Click na notification bell para updated kayo sa mga bagong tips and techniques sa pagpa-farm. At i-follow nyo din si Tatay Jose Rody Moico. At tingnan nyo po yung picture niya. Sikat na sikat po ito siya sa mga news. Nababalita po ito si Tatay. Siya po ang kasama ng mga GMA News. Ganun. Yes. Nafi-feature po siya. So yun mga totoong mga Inday. Mula yan dito sa Lake Cebu, South Cotabato. Kasama natin yung farmer expert natin, farmer hero. At salute sa iyo tayo, talagang galing. Tatay Jose Rody Moico. Maraming salamat. Kaway-kaway mga totoong mga Inday. Kita-kita sa susunod na video. Thank you.